Praise the Lord. Let us open our Bible on Proverbs 30, verse 25. Praise the Lord. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. All right. So, binigyan tayo ni Lord Jesus Christ ng nilalang niya na napakaliit pero napakatalino. Ito po yung mga langgam or ants. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Meron silang will to prepare. Meron silang wisdom at ginagawa nila ang preparation. Alam nila pag umuulan, wala na silang laban, baha. Hindi na sila makalakad, makahanap ng pagkain. At kung hindi sila mag-prepare, mamamatay sila sa gutom. So, bagamat hindi sila strong physically, but they have the so-called strong will in preparation for the coming na mga araw. So, sa summer na meron silang opportunity or privilege na makahanap ng pagkain, yan ay ginagawa nila ng paraan. Isang apak lang ng guyam, pag maapakan mo yan, patayan, pisa. Pero hindi sila takot. Nandyan yan sila pag mayroong nahulog dyan na pagkain at pwede nilang maging pagkain din. Makita mo na lang yan, yung guyam. Naka-line up na yan sila sa pagkahakot. So they risk their lives for the food. Meron silang courage. No? Meron silang determination. They are not afraid. Hindi sila takot. So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Buhay mga children of God. Kinakailangan i-apply din natin ito. Praise the Lord. Itong happy sharing, hindi naman ibig sabihin na lahat ng kongregasyon ay kailangan ito. Meron din tayong mga churches, mga kongregasyon na nandyan na ang enough na kanilang pangangailangan. At hindi naman din ibig sabihin na tumulong tayo sa ating mga branches at lagi na lang silang naghihintay ng tulong. Mali naman yon. We have to teach them how to fish. Hindi kay bigyan mo sila ng isda, pang one day lang, pagkatapos in the following day, magbibeg na naman sila ng isda sa atin. That's wrong. We have to teach them how to fish para kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa by the power of God, by the help of God. Yan ang importante. So, ang important dito yung kasipagan. Praise the Lord. Tulad niyang Chumbukan congregation. Makita mo yung pastor dyan na maliit. Maliit lang yan na pastor, si Pastor Lito. Pero meron siyang pananaw sa malayo. Alam mo anong ginawa niya? Siya yung nag-lead sa mga members to have project. Ano ang project na kanilang ginawa? Nagtanim sila ng abaka. Project yon para sa church. So, ibig sabihin yan, hindi mo man kaagad yan maha-harvest, pero meron kang hinihintay sa bukas. Kaya yan yung initiative na ibinigay ng Diyos sa kanya. Bundok na bundok, pero simentado yung flooring. Napakahirap magkaroon doon ng simento. Yung ibinigay ni Lord Jesus sa kanya na motor, ginawa niya yung kalabaw, maghakot ng buhangin mula doon sa river, na pinakamalapit na river sa kanila, hanggang na-fill up ng simento yung kanilang flooring. Grabe yung kanyang sipag. Pati yung mga membro, suportado. So, tayo, itong happy sharing, hindi ito to spoil our congregation. At saka yung naitulong naman din natin sa kanila, hindi naman the entire amount
of the project of their church building, portion lang. At yung mga churches na natin ang nagpatuloy sa kanilang pagsisikap. Kaya, ganon din sa spiritual life natin, paghandaan natin lagi. Huwag tayong maging makupad o maging tamad sa preparasyon ng ating buhay spiritual na kinakailangan lagi tayong hindi nagkukulang. Sino ngayon ang responsible na magpakain sa kongregasyon? Kami na mga pastors. So anong gagawin namin? Kinakailangan masipag kaming mag-study, masipag kaming mag-search sa Bible, masipag kaming mag-pray, masipag kaming maghingi ng message sa Panginoon, masipag kaming magtingin sa inyong sitwasyon, masipag kaming magbalanse sa nangyayari sa inyong buhay, masipag kaming mag-analyze kahit paman sa ating hinaharap, masipag. Kailangan tayong maging masipag. Kaya itong ant na ito, maliit lang, nalalang ng Diyos, pero napakatalino. Ito yung ginawang ihimplo ng Diyos sa kasipagan. Basahin natin ang Proverbs 6, verse 6 hanggang 8. Praise the Lord. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Yan. Wala silang kapatas, wala silang guide, wala silang overseer, wala silang ruler. Pero nagpo-provide sila ng pagkain sa summer at nagtitipo ng pagkain sa harvest. So, ibig sabihin yan, kaya nga meron silang antena. Tingnan mo yung ants, merong antena yan napakaliit. Parang radar yan na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Alam nila kailan darating yung ulan. Kaya malayo pang ulan, alam na nila, kaya mabilis silang naghahakot. Kita mo yung ants, kahit gaano kataas ang ceiling, aakyat yan para lang maging imbakan ng kanilang pagkain. Bakit doon sila sa taas? Alam mo naman, kung babaha sakali, hindi maabot yung ceiling. Tapos, magsasalubong lagi yan sila. Anong sinasabi? Bakit pag nagsalubong, humihinto, sandali, tapos mag-proceed yung sa taas, mag-proceed yung sa ibaba? May sinasabi yan sila . Yung papuntang taas, may dalang pagkain. Yung papuntang baba, walang dala. Tapos pag magtagpo sila, naghihinto, sandali, parang may binubulong. Anong istorya nila? Sabi ng galing sa itaas, doon sa mga papunta pa ng itaas na may dalang pagkain. Marami pang hakutin, marami pang hakutin. Sabi naman yung papuntang itaas na may dalang karga. Oo, bilisan nyo, marami pa. Ayun. Kaya, kita mo, madaling maubos yung ano. Meron silang kasipagan. Pagdating ng panahon na uulan na, hindi mo na yan sila makikita. Secured na sila. Safety na sila. Kaya yan ang maging magandang pattern sa ating buhay, spiritual at saka sa literal. Praise the Lord. Kahit sa spiritual, kung tamad ka na pastor, tamad ka mag-pray sa membro mo, o di maraming problema ang hinaharap mo sa membro, problema na hindi nalulutas. Affected ka. Hindi man makikilos yung membro kung may mga problema. Hindi man makatulong yung mga membro kung may mga problema. Mahina ka mag-pray. O kaya, hindi ka malinis. Nagpipray ka o nagpapapray sila, walang kasagutan kasi tamad ka. So, kailangan masipag tayong lahat. Masipag kami, masipag din kayo dyan. Pare-pareho tayo sa spiritual natin. Kayo rin, ano ang dinuturo namin sa inyo? We do not spoil you, but we teach you how to steadfast. We teach you how to unmovable. We teach you how to an overcomer. We teach you how to resist temptation. Bakit? Hindi naman panahon lahat tayo magsama-sama. Hindi naman lahat ng panahon nakita-kita tayo lagi. Kami, magbiyahe kami. Wala na kami dito. Kayo naman minsan, kayo ang magbabiyahe, ako nandito. Minsan may mag-abroad. So, pag tinuruan tayo ng Diyos sa kasipagan sa ating spiritual, hindi tayo nagpabaya.
equip tayo, handa tayo sa mga tukso, sa mga pagsubok na kaya nating i-overcome lahat, hindi tayo nagkakasala. So yung pangako ng ating Panginoong Diyos, matutupad yun sa buhay natin, that He will bless us and He will give us good success. So kung ang in charge ng simbahan masipag sa pag-pray, masipag sa pagturo, masipag na naging halimbawa, then lahat ay nagkakaisa, lahat tatanggap ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, lahat mag-abound sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basa Proverbs 13 verse 4. Praise the Lord. The soul of the sluggard desireth and hath nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. Yes. Ang kaluluwa ng mga makupad, nagmimithi at gusto siyang mabusog pero wala. Pero ang kaluluwa na masipag, siya'y tataba. O, ibig sabihin yan, spiritually you are strong. Spiritually you are steadfast. O gaano ka-importante yan. Useless yung mga snares ni Satanas aatake sa'yo. Hindi sila maging kapaki-pakinabang. They will never prosper against you. So ibig sabihin yan, they cannot topple you. They cannot even destroy you. Bakit? Masipag kang mag-pray, masipag kang sumunod, masipag kang mag-alaala sa kanyang mga banal na salita, masipag kang mag-search kahit pa man sa banal na salita ng Diyos, masipag kang makinig sa Word of God, masipag kang nag-aatupag sa mga spiritual na mga kakulangan mo, inaayos mo, sinesettle mo, ini-improve mo pa, pinagtitibay mo, pinopromote mo, hindi mo kinakahiya. So masipag ka. So ano ngayon ang mangyayari? Ay walang kabuluhan ang atake ng kaaway. Basa Proverbs 1:17. Praise the Lord. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. Yes. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. O, basta masipag ka. Walang pakipakinabang yung gagawin ng dyablo sa iyo para ikaw ay ilagay sa kanyang snare, para ikaw ay mapahamak. Kaya, therefore, sa buhay natin, be not idle. No? Huwag kang maging idle. Anong idle? Yung wala ka lang ginagawa. Dapat meron kang gagawin para sa kapakanan mo at para sa pagtulong sa gawain ng ating Panginoong Hesus Kristo. Alam mo, nagpabulkit ako ng gulong sa bisikleta kasi isa yan na pang physical fitness ko. Cycling. Kasi pinapawisan din ako talaga pag nagsa-cycling ako. Dito man lang ako sa malapit din ako nagpupunta ng Tagum, ng Panabo, ng Mako, Mati, layo na masyado yan. Dito lang. May edad na tayo eh. Pero pagbalik ko dito, grabing pawis. Na-flat yung unahan. Sabi ko, Jay, saan tayo magpabulkit? Sabi niya, meron doon sa baba, meron din dito sa IKP. Siyempre, dito ako sa malapit. Pagdating ko doon, may matanda na vulcanizer. Nag-park na ako dito, tapat dito yung vulcanizing shop niya. Sabi ko, unsang oras mag-abri? Lumapit siya sa akin. Sabi niya, unsa man? Unsang oras mag-abri ang imong shop? Ngano man, anak siya. Na ako'y ipabulkit, ligid sa bisikleta. Okay, sige, dala diri. So pagdating ko, namukaan ko yung lalaki. Sabi ko, no, kaila man ta ka? Asa ganita nagkita? Tama, nagkita, tapos matina. Di daw siya makarecognize sa ako, pero ako nakarecognize sa kanya. Binenta niya yung area dyan sa Matina, yung tabing ilog, yung Mercury, papunta doon straight, yung tabing ilog sa Arroyo, pagtawid dito siya. Tapat siya mismo ng convenience store. Kanya yung area na yan. Binenta niya dahil walang taon hindi nababahaan. Kaya, binenta niya. 2010 siya dyan naglipat.
Nagtayo na lang siya ng sarili niyang ano. Sabi ko, pilay na edad ni mo manong? 67. Ha? Kisa may tao ni mo diri. Ako lang magbulkit. Wala na ako magsuhol og tao. Mao ba? Ingon siya sa ako, kung nag-undang kong trabaho, di na ko inaani kakusgan. Kung nag-undang ko og trabaho, di ko ani kaabtik. Kay maluya jud ka sa akong edad nga ani. So, kailangan pa rin natin ng physical sipag na disiplina kasi ito yung ginagamit ng Diyos para mag-serve sa Kanya. Praise the Lord! Pastor Tam, bago lang kami nag-converse kanina lang, before pumunta ako dito. Nag-walking siya doon sa London. Nakapayong pa kasi umuulan daw eh. Yeah, Pastor Chit, nag-walking ako ngayon. Nasa mga more than 30 minutes na. Kasi in-advisean ako ng kaibigan ko na maganda raw yung walking. Malamig na daw doon ngayon. I-pray mo, Pastor Chit, ha, na makauwi ako ng Pilipinas. Kasi kung kukunin man ako ni Lord Jesus, gusto ko dyan na ako kukunin sa Pilipinas. Ayaw ko dito sa London. Eh, siyempre, may mga edad na kami. Praise the Lord. It is just a normal of talking about that matter because we are not getting younger, but we are getting older. Tinawagan ko yung classmate ko na si Sister Rose Bonete. Rose, condolence. Anong may kamatyan sa imong husband? Namatay yung husband niya. Oh, lagi cheat. Cancer sa colon, cancer sa liver. 1 month kami sa ospital. Pumasok kami sa ospital, makalakad siya. Paglabas namin, hindi na makalakad. Sa sobra sigurong tapang ng mga medication. Sobrang mahal ng mga medicines na tinuturok sa kanya. Sobrang tapang siguro. Napiktuhan yung katawan niya. Hindi na bedridden siya. Nung nag-bedridden siya, tuloy-tuloy na siyang namatay. Nandyan ngayon, nakahaya pa. Kung may opportunity ako bukas, mag-service ako doon sa kanila. Diyan sa Tapos, meron naman nag-post. Nag-direct sa akin si Sister Rose. Sister Rose, Tamsi ba yan? Oo, Tamsi. Pero kapatid yan ni Sister Warren, anak ni Sister Saripla. Pastor Chit, si Tanoy, wala na. Kuha. Si Tanoy nga bana ni Sister Warren, wala na. Ikaw tagay kong number B. Naman ko yung nakasave. Ako dala yung gitawagan. Nag-ring pa man. Miko, praise the Lord. Sister Warren, kumusta na? Meron di siya umiyak. Kinsa man Pastor Chito unsa man itabo kay Brad Tanoy, nga nung kalit man. Hilak na siya. Hagulhol na siya, hilak. Heart attack naman din. At the age of 53. Bata pa. Binigyan daw ng medication ng doktor na 1 month. Kasi ang sabi ng doktor, ma-heart attack jud ka sa imuhang status, sa imong blood pressure. Ni ana-ana na mao na ning medication nga pang sa kabulan. Wa pa daw kabot sa kabulan, sige dag question si Brad Tanoy, wa man epekto ning tambalan ni mao man gihapon. Antod wa isa kabulan natigop. Heart attack. Mao na yung mga membro nato dinha nga bisag walay simbahan nagbarog. Praise the Lord. Na sila yung mga problema mo tawag yun na dinhi. Prayer request o kaya magpa-pray may mga sakit. Continuous. Kaya tawagan ko siya mamaya. Kung maabutan ko pa sa Tuesday, dadaanan namin yan. Pero kung di ko na siya maabutan, siya ay priority ko bukas. Praise the Lord. Siya ay priority ko bukas. God's will. So, i-pray natin yan. Importante na ang lahat ng mga kapatiran natin maging masipag spiritually. Huwag kang magpatamad-tamad kasi hindi mo alam kailan ka kukunin ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo alam Si Brad Rubentan, tingnan mo si Brad Rubentan. Habang nakikinig siya ng Word of God, na-convict siya, lumapit yan dito. Pastor Chit, magpaampo ko. Unsa man mo paampo, Brad Ben? Mangayo ko pasaylo.
Na-realize nako, mali nako ang tanan. Sa imong pag-rebuke nako kaniadto, nasaktan ko nimo, niluod ko nimo, wa nako mo tagad nimo. Kay na ako'y hinanakit, pero na-realize nako, mali nako, pasaylo ako. Iko, natandog akong kasing-kasing. Iko, praise the Lord. Iko, why not? You are welcome. I forgive you. And Jesus will forgive you also. Next Sunday, hindi na nakarating dito. Sabado. Naglingkod lang din sa ilahang lataran. Kalit lang ni Tiorok. Di na mo exercise. Di na mo likay og kaon og tambok. Oh. Inabadlong ni Sister Nining, ay lagi ba? O ay lagi ko bawali. Kay dugay na, naghinam-hinam na dahil siya atong kuan. Litsyon manok. Para kag si Sister Flor. Kabalo siya nga high blood siya, sige kaog litsyon. Mas may man doon ang mamatay nga busog. Namatay gid siyang busog. That's life. Yan yung buhay natin sa sanglibutang ito. Kaya habang may lakas tayo, let us be diligent. Praise the Lord. Be diligent tayo. Magsikap tayo. Huwag tayo mag-idle sa buhay natin. Basahin natin Proverbs 19:15. Praise the Lord. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Yes. Patulog-tulog ka, devotional, hindi ka magpunta dito, tulog ka. Meron kang wifi, na mismo yung Word of God, tulog ng tulog ka pa rin. So ano ngayon ang mangyayari? Spiritually, you are exhausted. Spiritually, you are weak. Pag-atake ngayon ng pagsubok, tukso sa buhay mo, hindi mo na-resist. Ano ngayon ang naging resulta? Nagkasala ka. Nung nagkasala ka, are you happy? You are not happy. You are guilty. Now, if you are guilty, you are ashamed in coming into the sanctuary. So you refuse to come until such time you will decide to go back in sinning. Absolutely. Bakit? Saan nagsimula? Yung pang idol. Walang ginagawa. Tulog-tulog sa spiritual. Hindi maganda yon. Praise the Lord. So, pag lahat ng mga kongregasyon natin nagsipag at bagamat natulungan natin sila, sabi ni Pastor Dudong sa akin kay na, Pastor Chit, mangayo kog resibo atong happy sharing. Okay, mangayo ta kay Sister Leah. May nang na ako ipakita dito, Pastor Chit, nga nadawat. That's good. Praise the Lord. Kaysa, nadanggap nga, wala ka na ipinakitang resibo doon, magduda yung kongregasyon mo. Kaya yung atip ng naghingi talaga ako ng resibo sa nabilhan. Sabi ko, Sir, please send me OR, official receipt sa na-purchase namin sa inyo dyan. Kasi I have to report this to our government side. Ganon po. Sabi ni Pastor Dudong, nakita kasi na mga membro ng Taganaga congregation, dumaan yung atip ng dahikan. Siyempre, dadaan man talaga yun sa Taganaga, Matsayap, tapos dahikan. Nandyan, naka-standby daw sa Matsayap yung atip. Dumaan daw atip. Sabi niya, uy, kinsa man tong atop? Kanindot ba ito? Nanay kulor, nanay, ba't yung taasa? Di man kag 5 meters, sobra. Mataas. Sabi ni Pastor Dudong, dahikan kongregasyon na, bunga na sa happy sharing project nga inyong ginahatag dito. Mao ba? Sige, manghatag ta kay para kita na po diri ang matabangan. O di na-encourage sila. O totoo naman talaga ang Taganaga, kailangan mo talagang tulungan yan. Nag-open na sa akin si Pastor Dudong, sabi niya, Pastor Chit, we need to expand our church. Nahirapan na mga membro, ang aisle may tao na, yung labas may mga tao na. Ganon din si Pastor Bobby. Sabi ko, Pastor Bob, kumusta kayo dyan? Pastor Chit, ang capacity ng simbahan namin dito, 19 to 20. Ang regular nagsasamba dito every Sunday, 26 members. Meron kaming 6 sa labas. Sabi ko, praise the Lord. God will provide. Meron daw magdo-donate doon ng lupa. Sabi ko, kausapin mo. Huwag nating sirain yung building dyan, magagamit din yan. Kasi we need more space. Lalo't na meron na tayong toddlers. Praise the Lord.
we need building for them para mapangalagaan sila sa kanilang panimulain ang kanilang pamumuhay Kristiyano. Sabi ko, praise the Lord. Salamat po. So lahat Davao congregation, do not ever stop supporting the Happy Sharing Project. It doesn't matter how big or how small, basta hindi tayo makalimot sa pag-abot, sa pagtulong. Kung ano yung binigay ni Jesus Christ sa atin na capability or capacity, how much we can give, do it to the glory of God. Praise the Lord. At kayo naman, kung meron kayong sakaling mabenta ng mga properties, huwag niyong maliitin ilagay. Kasi malaki. Pag real estate, million-million yan eh. O di magkano yung kaya niyong ibitawan na leading ni Jesus sa inyo. Aside sa tithes ha, huwag niyong galawin yung tithes. Tithes is always tithes. Iba yung offering. Pwede yan. Yung happy sharing, part of offering yan. Praise the Lord. Huwag kang maggalaw sa tithes. Hindi yan sa iyo. Wala kang right to divert that to any project because may may-ari niyan. Ang Diyos ang may-ari at merong bibigyan ang Diyos niyan. Kami na walang trabaho sa material, kami yung binigyan ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, para sa ganon, hindi na sila mag-beg. Kung ano yung itong pagbisita namin ngayon, malaking impact ito. Kasi makikita talaga namin yung status ng bawat kongregasyon natin. Kasi ang government, support yan sa amin ni Pastor Tam. Kung ano yung binigay ni Jesus sa amin na leading ni Pastor Tam as senior missionary na nakikita namin sa mga tawag yan? Yung bang overseer. Mga overseers kami Dito sa amin nagsusumbong, dito sa amin nagko-complain. Kami yung nakakadama, kami yung nakakita. Kayo, government, suportahan nyo kami. Praise the Lord. Agree kayo sa amin. Ang design ng Diyos sa inyo to support us. Yun ang design ng Diyos sa inyo. Kasi kami yung nasa frontliner kami ni Pastor Tam. Kami yung nakakasagap lahat ng mga problema, nakakakita, nakakadama sa pangangailangan. So kung ano yung mga recommendation namin, together with the pictures, together with the lahat-lahat na, then kayo government, support us. Yan yung ating gawain dito sa holy place. Praise the Lord. Okay, so para pagdating ng panahon, hindi na lang lahat kongregasyon beg ng beg, hindi. Kasi sila mismo naging masipag, sila mismo naging resourceful, sila mismo nag-aambag na rin. Basahin natin yan. Proverbs 20 verse 4. Praise the Lord. The sluggard will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Yan ang mangyayari. Magbebeg talaga ng magbebeg pag tamad. Merong reason dahil sa lamig. The sluggard will not plow by reason of cold. Therefore shall he beg in harvest. Hingi na lang ng hingi. Okay, yung mga badyaw dyan, hindi yan dapat bigyan. Bakit? Mga lalakas man ang katawan. Buti pa, buksan mo yung pintuan ng sakyan mo, matuto kayong magtrabaho. Yung mga kasama nyo, nagtatrabaho, nagbebenta ng mga kayo, limos lang kayo ng limos. Hindi maganda yan. Maganda naman yung katawan nyo. Mabuti sana kung bulag kayo, kakaawa. Pwede pa. It's good to them to be teach, turuan natin sila how to fish. Kasi pag tumulong tayo sa kanila, that is for that day. How about tomorrow? Ay kung marunong silang maging masipag, matuto sa sarili nila, that is lifetime benefit. Praise the Lord. So ganun din sa mga churches natin, ganun din sa bawat individuals. The sluggard will not flow by reason of cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Huwag kang matakot ng lamig. May jacket naman Praise the Lord. Huwag kang matakot ng lamig. Pag nakatrabaho ka, napapawisan ka rin. So, sipag lang ang kailangan. Basa pa, ano ang mga disadvantage? Sige. Proverbs 21:25. Praise the Lord. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Yan.
ang minimithi ng mga tamad pumapatay sa kanya, at ang kanyang mga kamay ayaw magtrabaho. See? Tingnan mo ang Dahican congregation. Oo, natulungan sila ng government natin ng ATIP. Pero nagsikap sila. Sabi ni pastor sa akin, Alan, Pastor Chit, may bibilhin ako na yung hulmahan ng hollow blocks. Dadalhin ko doon sa ano. Siyempre, may kunti pa akong extras or immediate tawag niyan, aid. Kaysa mabenta yung iba, mabili, di wala na. Mura lang. 1.8 lang yung ano. Mahal din yan eh. So nabili nila. Kasi bumili sila ng 100 hollow blocks. Sinakay nila ng anong sinakyan nila, yung Saddam. Pagdating doon, 50 na lang ang nabuo. Yung iba, wala na, buhangin, bumalik sa bato. Because it's not ideal na galing pa sa San Ignacio yung hollow blocks nyo. Doon na lang kayo maggawa. Bili na lang kayo ng semento, maghakot na lang kayo doon, magpahakot na lang kayo sa truck ng buhangin, tsaka yung bato na pebbles. Then, doon kayo mag-ano. Yun na. Yan ang ginawa ni Pastor Lito. Sila pa ang gumawa ng hulmahan. Ikaw, paano mo nagawa yung hulmahan ninyo? Basta ano lang, ngay lamig wisdom sa Ginoo. Praise the Lord. So, lahat ng kongregasyon natin nagsisikap. Pero meron talagang tawagin nating hangganan yung kanilang kakayahan, kaya tayo tumutulong sa kanila. Kaya maganda maging masipag ang lahat. Praise the Lord. Basa pa, ano pa ang mga reason ng mga tamad? Proverbs 22:13. Praise the Lord. The slothful man saith, there is a lion without, I shall be slain in the streets. Takot. Hindi katulad sa langgam o sa alumigas, sa ant. Hindi natatakot mamatay. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Digong. Kung ikaw magpresidente, takot kang mamatay at takot kang pumatay, huwag ka na lang maging presidente. Anong ibig sabihin? Hindi kayo pumatay kung sino-sino yung patayin mo dyan. Hindi maiwasan yung authority. Pag lumaban, papatayin ka talaga. At kung takot ka rin na mamatay, siyempre hindi ka na maglabas sa palasyo, diyan ka na lang. Pero anong ginagawa ni Digong? Gira sa Marawi, nandoon. Bagyo sa ganitong lugar, nandoon. Sunog sa ganito, nandoon. Patay ng mga sundalo, nandoon. Ito lang yung presidente na hindi nag-i-stay sa palasyo. Laging nandoon sa mga tao. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin. Gawin din natin yan. Huwag kang matakot para makagawa tayo sa kanyang gawain. Another, hate ni Jesus yung mga tamad. Sige, Matthew 25:26. Praise the Lord. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strewed. Yan, galit si Lord Jesus. Sumagot ang Panginoon. Ito isang parable. Ikaw wicked at tamad na alagad, alam mo na hindi ako nag-aani sa hindi ko tinanim. Ngayon, tinago mo pa. Ngayon, binalik mo sa akin walang tubo. Ibig sabihin yan, kukunin yan sa iyo at iibibigay sa iba. Praise the Lord. Basta ang mga pastors natin, lahat kami, pag magsipag lang kami, mag-prosper yung kongregasyon mo. Yung kongregasyon ni Pastor Dudong, halos dead, kongregasyon yan Patay na halos yan masipag mag-pray, prayerful. Panahon pa yan ni Pastor Samuel Gabre. Sister Helen din, masipag din mag-prayer. Tingnan mo ngayon. Yung mga matitigas talaga, yung Luis na yan, Brother Luis, hindi basta-basta yan. Pero sa prayer, sipag ng prayer ng ating mga alagad doon, napalambot din ang puso nila. See? Kaya with God, nothing is impossible. So huwag tayong makupad sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Huwag kayong magtamad-tamad sa trabaho din ninyo. Lahat tayo may trabaho. Basta,
Romans 12:11. Praise the Lord. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Yes. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag kayong makupad sa business. Pag sinabing business, may ginagawa ka. Either nagtatrabaho ka, either nagninegosyo ka, either nag-buy and sell ka, or either spiritual worker ka. Meron kang business, meron kang gawain sa iyong ministry, to pray, to preach, to share the Word of God, to visit, to give whatever, lahat-lahat na yan. Fervent in spirit, serving the Lord. Mainitin sa espiritu. Alam niyo yung magtahi tayo ng plastic. Kanyari, plastic na basag. Gusto mong tahiin yan at wala kang magamit na barina? Initin mo lang yung alambre. Itusok mo habang pula pa. Tagos kagad yan. Fervent in spirit. So yung kainitin natin sa espiritu, wag nating palamigin para yung tinatawag na strike the bow while it is hot. Ibig sabihin yan, habang mainitin tayo sa espiritu, gagamitin at gagamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kapakanan at kaluwalhatian. Praise the Lord! Last verse, basahin natin, Hebrews 6:12. Praise the Lord. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Yes, gayahin natin sila, yung mga naging successful sa faith nila sa Panginoong Diyos, na nagkaroon sila ng patience, naka-inherit sila ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Katulad sa atin, itong ating success na ating natatanggap at hinaharap, nagre-rely tayo sa pangako ng Diyos dahil we believe, meron tayong faith. Without Him, we can do nothing. Kaya, tingnan mo, successful ang mangyayari pag tayong lahat sumunod sa mga mabubuting halimbawa na lagi nating nababasa sa banal na salita ng Diyos. At tayo din mismo buhay ng mga ihimplo, makita rin ng iba by the grace of God. Kaya, pag ang kongregasyon hindi nagpa-prosper, may questionable yung nagdadala. May problema. Either tamad, or hindi watchful, hindi prayerful, o hindi niya tinatrabaho yung trabaho niya. Paisi-isi. May problema yan. Kahit saan, kahit sa material, lalo't na sa spiritual. So let's pray for all workers of God, all together, mga pastors, mga members, lahat tayo. Bigyan pa tayo ni Jesus ng lakas. Bigyan tayo ni Jesus ng kasipagan. Kainitin sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. At kung tatawagin kayo na mag-serve kayo sa Diyos, then so be it. Serve the Lord. We have so much to do for the work of the ministry. Praise the Lord. Napakarami nating gagawin para sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. So either you are a spiritual worker or you are material worker, both of these, we need to be diligent. Kailangan tayo maging masipag. So, i-pray natin ang nalalapit na naming schedule by 16th. No? Lumabas sa ibig ko, 16th ang alis namin. If it is God's will, then everything will be done smoothly. Let's pray for this. Lahat maging successful ang aming biyahe, ang aming visitation. Nilista ko na yung mga bibisitahan. Gumamit ako ng Google Map. I-trace ko yung karsada na dadaanan namin. Kung sino yung madaanan, lista. Sino yung congregation, lista. Lista, then communicate, notify. Inform sila lahat para maka-prepare sila. So please pray for our long journey. Praise the Lord. Mahabang journey po namin. Your prayer is our strength. Your prayer is our success. Your prayer is our provision. Ipoprovide ni Jesus ang aming pangangailangan. Then as I have already told you, those who has so much clothing which are not being useful for you, hindi nyo na ginagamit, bring it here. Deadline ngayong linggo.
Ayusin nyo lang ano yun? Pagtiklop. Parang mukhang RTW rin. Praise the Lord. Para pag-present namin doon sa aming bibigyan, at least, masaya sila. Oo. Hindi naman lahat kongregasyon ang aming bibigyan ito. Meron lang kongregasyon talaga na in need talaga. Alam niyo na yung kongregasyon ni Pastor Ramian. At meron pa yung diyan sa Leyte, yung Putot, alam ko, may mga kailangan din yan. Ganon din kay Pastor Imelda, may mga membro din diyan ng mga So, do not forget, maghalukat kayo sa parador ninyo. Baka yung ipis na lang na kinabang din, ibigay na lang natin yan. Huwag kayong mag-isip na baka ma-offend sila. No. Hindi. Punta kayo ng Canada. Punta kayo ng Amerika. Meron doong tinatawag na Salvation Army. Malaking building. Nakalagay doon. Donate clothings and you will receive coupons. Coupon. Mag-donate ka, mag-receive ka ng coupon. Mag-donate ka ng used clothing dahil ibibenta rin nila. Meron kang coupons, depende kung ilang weight. Magpili ka doon ng used cloth din, magustuhan mo. Mga yan ha? Tapos minsan pag makinig ako, mga Spanish, Mexican, bakit? Marinig ko yung number nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kuy, mga ito Mexican. Pati yung mga dissenting mga tao, nako, ang dami nilang binibili doon. Mga used clothing yan. Praise the Lord. Kaya do not hesitate to give your blessings for the Lord para sa Panginoon. Masayang-masaya na yung ating mga kapatiran. Alam niyo yung mga dinala niyo dito, papindala namin sa Kaya sabi ko, i-segregate mo na yan, ha? Segregate mo ang mati, segregate mo ang sawidan, segregate mo yung tsumbukan, kanggusan. Segregate lahat. Pagdating namin doon, doon lang sa kwarto, kayo mga nanay, may mga anak dito kayo sa kwarto, pili kayo. Ay, nako. Pagkabukas, sinuot ng mga bata yung mga napili nila na sasya. Akala mo brand new? Ganda talaga. Biko, maunin yung napili itong gidala. Namo? Opo. Grabe, parang nag-shopping kayo sa SM. Praise the Lord. So, that is, kasi minsan, bata, maglaki din naman yung magamit. Nagamit lang 3 beses. Ay, hindi na yan. Hindi talaga nalamog ng husto. Ikaw naman din, payat ka pa, nagbili ka ng damit, tumaba ka. Ay, siyempre, hindi mo na masuot, TikTok mo na lang. O kaya, reverse. Kung taba ka noon, dami kang damit, pumayat ka, yung mga malalaki, pwede nyo nang ibigay. So, praise the Lord. So, please do not forget to be diligent for the Lord's business. Marami pang ipapagawa ang Diyos sa lahat sa atin. Praise the Lord! Tayo po ang lahat.